Sa kalikasan, wala ng pag-ibig na mas dakila at mapagpatawad kaysa sa pag-ibig ng isang ina. Ang katawan ng ina ay idinisenyo bilang isang kuta ng pagkalinga, isang ligtas na kanlungan para sa maliit na buhay na nabubuo. Ngunit mayroong isang malupit na eksepsyon, isang bihirang biological error na ginagawang isang malamig na larangan ng digmaan ang sinapupunan ng ina. Sa halip na arugain, itinuturing ng immune system ng ina ang sarili niyang anak bilang isang kaaway na mananakop. Tinitipon nito ang lahat ng puwersa ng mga cells upang atakihin at sirain ang dugo ng sanggol bago pa man ito makaiyak sa mundong ito. Sa loob ng libu-libong taon, isa itong sumpa na walang paliwanag. Ang mga sanggol ay isinisilang na nangingitim, nahihirapang huminga, o namamatay sa loob mismo ng tiyan na nag-iiwan lang matinding sakit at pagsisisi sa milyong-milyong kababaihan. Tinatawag nila itong blue baby phenomenon, ang mga sanggol na kulay asul. Ngayon, papasukin natin ang isa sa pinakadramatikong kwentong medikal ng ika-20 siglo. Ang kwento ng Rh-negative na dugo, ang tahimik na labanan sa pagitan ng ina at anak at ang himalang turok na nagligtas sa milyong-milyong buhay kabilang na marahil ang sa iyo. 1. Ang balintuna ng kalikasan kapag ang dugo ng ina ay tinatanggihan ang anak. Upang maunawaan ang trahedyang ito, kailangan nating balikan ang konsepto ng blood type. Maaaring ikaw ay type A, B, o O. Ngunit ang mahalaga sa taligtasan ng pagbubuntis ay ang maliit na markang plus o minus na kasama nito. Karamihan sa sangkatauhan, mga 85% ay may Rh-positive na dugo. Ang kanilang dugo ay may protina sa ibabaw ng red blood cells. Ngunit ang natitirang 15% ay may Rh-negative na dugo. Ang kanilang dugo ay walang ganitong protina. Nagsisimula ang problema kapag ang isang babaeng Rh-negative ay nagpakasal sa isang lalaking Rh-positive. Ayon sa batas ng genetics na tinatawag nating gene lottery, ang sanggol sa sinapupunan ay may 50% na tsansa na mamana ang Rh-positive na dugo mula sa ama. At dito nalalabas ang biological paradox. Ang immune system ng isang Rh-negative na ina ay parang isang napakahigpit na gwardya. Nakaprograma ito para atakihin ang anumang dayuhang bagay na papasok sa katawan, gaya ng bakterya o virus. Kapag ang Rh-positive na dugo ng sanggol ay aksidenteng humalo sa dugo ng ina sa pamamagitan ng inunan o habang nanganganak, agad na matutukoy ng immune system ng ina ang dayuhang protina sa dugo ng anak. Hindi nito alam na anak niya iyon. Ang nakikita lang nito ay isang mananakop na may code na positive. At magsisimulang gumawa ang katawan ng ina ng antibodies. Ang mga biological assassins na ito ay espesyal na sinanay para hanapin at puksain ang mga Rh-positive na blood cells. Hindi ito kasalanan ng ina, ito ay mekanismo ng kalikasan para sa proteksyon na naging masyadong epektibo. 2. Ang giyera ay nagsisimula sa ikalawang anak. Ang pinakanakakatot sa phenomenon na ito ay ang pagiging pasensyoso nito. Kadalasan, ligtas ang unang anak na Rh-positive. Bakit? Dahil sa unang pagbubuntis, ang dami ng dugo ng anak na humahalo sa ina ay karaniwang hindi sapat para mag-trigger ng malawakang atake. Ang immune system ng ina ay nasa scouting phase pa lamang. Nakilala na nito ang kaaway pero hindi pa ito nakakaatake sa tamang oras. Isinisilang ang unang sanggol ng malusog. Masaya ang ina. Nagdiriwang ang pamilya. Pero hindi nila alam na sa loob ng katawan ng ina may isang time bomb na na-activate na. Ang immune system ng ina ay mayroon ng memory. Tanda na nito ang hitsura ng Rh-positive cells. Hinasa na nito ang mga sandata. Naghihintay na lang ito. Ito ang tinatawag na proseso ng sensitization. Kapag na-sensitize na ang ina, hindi na ito malilimutan ng kanyang katawan kailanman. Sa ikalawang pagbubuntis, at kung ang sanggol ay Rh-positive muli, handa na ang antibody army ng ina.
Sa pagkakataong ito, hindi na sila maghihintay. Napakaliit nila, kaya nilang tumagos sa inunan, pumasok sa sirkulasyon ng fetus at magsimula ng malawakang pag-atake. Inaatake nila ang red blood cells ng sanggol. Sinisira nila ang mga cells na nagdadala ng oxygen. Ang sanggol sa sinapupunan ay dumaranas ng malalang anemia. Kailangang tumibok ng puso ng sanggol ng mas mabilis at mas malakas para makabawi na humahantong sa heart failure. Namamaga rin ang atay at pali. Isa itong hindi pantay na labanan na nagaganap sa gitna ng katahimikan sa ilalim mismo ng tibok ng puso ng ina. 3. Ang multo ng mga sanggol na kulay asul. Bago ang dekada 1960, ang katapusan ng labanang ito ay karaniwang trahedya. Libo-libong sanggol ang isinisilang na may kondisyong medikal na tinatawag na erythroblastosis fetalis, hemolytic disease ng bagong panganak. Ngunit ang pinakanakatatakot na pangalan sa kasaysayan ay blue babies, ang mga sanggol na kulay asul. Dahil sa malawakang pagkawasak ng red blood cells, kulang sa oxygen ang katawan ng mga sanggol, kaya nagiging kulay asul o ube ang kanilang balat. Kasabay nito, ang mga sirang red blood cells ay naglalabas ng bilirubin na nagiging sanhi ng matinding paninilaw. Maraming komento mula sa mga may edad ng manunood sa nakaraang video ang nagbahagi ng nakakatakot na alaalang ito. Himalang nabuhay ako noong isinilang. Laging nakukunan ang nanay ko matapos akong isilang. Ang tanging paraan noon para iligtas ang mga sanggol na ito ay ang blood exchange transfusion sa oras na isilang sila. Kailangang alisin ng mga doktor ang lahat ng dugo ng sanggol na puno ng antibodies at sirang cells at palitan ito ng dugo mula sa isang Rh-negative na donor, karaniwang type O negative. Isa itong mapanganib at masakit na proseso at hindi laging nagtatagumpay. Maraming sanggol ang namatay o nabuhay na may permanenteng pinsala sa utak. Ang mga lumang sementeryo ay puno ng maliliit na puntod ng mga bunsong kapatid, mga biktima. 4. Ang handog mula sa Golden Arm, ROGAM. Ngunit nagbago ang kasaysayan noong 1968. Isang himalang medikal ang lumitaw na tumapos sa libu-libong taon ng paghihirap ng mga Rh-negative na ina. Ito ang paglabas ng immune vaccine o ang madalas nating tawaging ROGAM, anti-D injection. Ang mekanismo nito ay napakasimple pero henyo. Kung gusto ng immune system ng ina na atakihin ang Rh-positive cells ng anak, bakit hindi natin ito bulagin? Ang ROGAM ay sa katunayan ay isang dose ng artificial antibodies. Kapag itinurok sa ina, karaniwan ay sa ika-28 linggo ng pagbubuntis at pagkatapos manganak, ang ROGAM ay nagsisilbing isang special cleanup crew. Hinahanap at pinupuksan nito ang mga Rh-positive na red blood cells ng anak na napunta sa dugo ng ina bago pa man ito makita ng immune system ng ina. Nililinis nito ang mga bakas. Binubura nito ang ebidensya. Dahil dito, hindi kailanman nababypass o naa-activate ang immune system ng ina. Hindi ito kailanman nagiging sensitized. Iniisip pa rin ito na ligtas ang lahat. Para sa susunod na anak, ang katawan ng ina ay parang isang malinis na papel. Saan galing ang gamot na ito para sa sumpa? Magugulat kayo. Galing ito sa dugo ng isang lalaking nagngangalang James Harrison sa Australia. Ang lalaking may golden arm na ito ay may pambihirang natural antibody sa kanyang dugo na kayang pigilan ang rhesus disease. Nag-donate siya ng dugo ng mahigit 1,000 beses sa buong buhay niya. Tinatayang ang kanyang plasma ay ginamit para gumawa ng milyong-milyong dose ng anti-D na nagligtas sa mahigit 2.4 milyong sanggol sa buong mundo. Maaring ikaw mismo o ang iyong mga anak ay nabubuhay ngayon dahil sa dugo ng tahimik na bayaning ito. 5. Ang mga hindi nakikitang panganib, pagkalaglag at pinsala. Gayunpaman, mayroong isang mapanganib na katotohanan na marami sa mga Rh-negative na kababaihan ngayon ang nagpapabaya. Akala ng marami, kailangan ko lang magpaturok kapag nanganak na ako. Mali! Ang proseso ng sensitization ay maaaring mangyari anumang oras na magkahalo ang dugo ng ina at anak, hindi lang sa oras ng panganganak. Isang mahinang bangga sa sasakyan, isang pagkahulog sa hagdan, isang amniocentesis procedure para sa genetic testing, at lalo na ang pagkalaglag o aborsyon. Maraming pusong nagdurusa ang nagbahagi.
Nakunan ako noong 8 weeks at hindi ako tinurukan ng ROGAM ng doktor. Ngayon, hindi na ako makabuo ng kahit anong anak. Kahit na ilang linggo pa lang ang fetus, ang dugo nito ay maari ng may Rh-positive factor. Kung matatapos ang pagbubuntis, sinasadya man o hindi, at hindi maturukan ang ina ng ROGAM sa loob ng 72 oras, ang kanyang immune system ay maaaring ma-activate ng habang buhay. Kapag naon na ang switch, wala pang paraan ang modernong medisina para i-off ito. Hindi mo maaaring i-desensitize. Iyon ang dahilan kung bakit ang kaalamang ito ay buhay. 6. Pangkaligtasan para sa mga Rh-negative na kababaihan. Kung ikaw ay may blood type na may minus sa dulo, O, A, B o AB, ito ang listahan ng dapat mong gawin. Una, ang blood type ng iyong partner. Kung ang asawa mo ay Rh-negative din, binabati kita. Ang anak nyo ay 100% na magiging Rh-negative. Ligtas na ligtas ka. Hindi na kailangan ng turok. Wala nang dapat ipag-alala. Kabilang ka sa grupong may ligtas na dugo. Pero kung ang asawa mo ay Rh-positive o hindi mo alam ang blood type ng ama ng bata, kumilos na tila ba nahaharap ka sa pinakamataas na panganib. Pangalawa, huwag na huwag kalilimutan ang turok. Karaniwang itiniturok ito ng mga doktor sa ika-8 linggo at sa loob ng 72 oras pagkatapos manganak. Pero laging tandaan na humingi ng turok kung may spotting o pagdurugo habang buntis o kung napuwersa ang tiyan. Pangatlo, Health ID card. Laging magdala ng blood type card o magsuot ng medical bracelet na may nakasulat na Rh-negative. Sa kaso ng emergency o kung walang malay, ang maling pagsasalin ng positive na dugo sa iyo ay maaaring maging sanhi ng sensitization na makakaapekto sa kakayahan mong magkaanak sa hinaharap. At panhuli, huwag hayaang madaig ng takot ang sayangang pagiging ina. Nagwagi na ang agam laban sa sumpang ito. Ang mga blue baby ay bahagi na lamang ng mga kwento sa textbook ng medisina, basta't hindi natin nakakalimutan ang kasaysayan at susunod tayo sa payo ng doktor. Isa ka bang Rh-negative na ina na nakaranas ng ganitong kaba? O isa ka sa mga mapalad na sanggol na naligtas dahil sa turok ng ROGAM o blood exchange noon? Ibahagi ang iyong kwento sa comment section. Ang iyong karanasan ay maaring maging mahalagang babala na makapagliligtas sa buhay ng isang taong nagbabasa nito ngayon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa mga kaalamang medikal na makakaprotekta sa iyo at sa iyong pamilya. At kung nakasubscribe ka na, welcome home!